Paano mag-apply ng kuryente kay Meralco? Una, dali ng mga necessary documents, pumunta kay Meralco office kung saan nasasakop ang inyong barangay. Kapag kompleto ang documents, bibigyan nila kayo ng meter base. May instruction silang ibibigay sa iyo pag nakabit na yung meter base. Next, pagkakuha ng meter base, dalhin agad ito sa satellite office ni Axeia. Sila ang magkakabit nito. Once na makabit yung meter base, kailangan sundin mo yung instruction na binigay sa iyo ni Meralco. Pwede ka na mag-hire ng certified electrician para sa service entrance ng iyong kuryente. Pupunta ka ngayon sa municipal office para kumuha ng mayor's permit. Once na may permit ka na, balik ka kay Meralco at bayaran ng iyong application fee. Magantay lang ng ilang araw at magkakaroon ka na ng kuryente. Ito na yung part 2 ng ating video sa Meralco. Isabay na rin natin yung nagtanong doon sa unang video ko. Nag-comment siya kung ano na raw ang susunod pagkatapos ma-inspect ni Meralco yung service entrance. So ganito yon. Pagkatapos mong maibigay yung meter base kay Axeia, mag-aantay ka ng 1 linggo para ikabit nila yan. Kung lumagpas ng 1 linggo di pa rin nakakabit, mag-follow up ka lang na mag-follow up. Kapag naikabit na yung meter base, walang bayad dyan sa kanila. Libre yan. Yan yung time na kukuha ka na ng electrician para magpakabit ng service entrance. Kapag may nag-offer sa iyo ng 5,000 pataas ang labor, mahal yan. Kasi ang akala nila, sila pa rin ang magbuhukay ng kuryente or feeder line papunta doon sa bahay mo. Meron na tayong feeder line papunta sa ating unit. So hindi na sila kailangang maghukay. Kaya usually ang ibabayad mo lang sa electrician na magkakabit ng service entrance mo, nasa 1,500 lang ang labor. Yung feeder line na sinasabi nila, yan yung kuryenteng papunta sa bahay mo. Ginawa na ni Axeia yan nung nagkabit sila ng meter base. Kaya hindi na kailangan ng electrician na maghukay para singilin ka ng 5,000 para magkaroon ka ng feeder line. So ito yung material cost kung magkano magpakabit ng service entrance. Pag may service entrance ka na, pwede mo nang ipacheck kay Meralco kung okay or approve sa kanila yung ginawa ng electrician mo. So pagkatapos nito, isasend natin yung binigay na application na QR code dun sa Meralco, no? Para i-check po nila uli yan kung meron ng ganyan para ma-approvehan na tayo. Bibigyan tayo ng yellow card pag approve yan. Tapos yung yellow card dadalhin natin sa munisipyo para i-apply ng permit. Yung permit, sabi ni Meralco, sila na raw ang mag-receive nun. So hindi na sa atin. So malalaman na lang natin sa Meralco pag meron ng permit. Saka natin ipapasa yung mga documents na binigay ni Meralco. Ibabalik natin sa kanila. So ganun ang process na mangyayari. Pero ang una mong pupuntahan ay ang engineering department. Doon magpapasa ka uli ng mga documents. Pagkatapos i-schedule nila para bisitahin yung unit mo. Galing na tayo doon sa loob sa munisipyo, sa engineering office. So ina-expect ko bibigyan na tayo ng requirements. So ang ginawa lang sa akin, pina-fill out yung form para ilagay yung address at yung pangalan ng applicant. So checkin daw ni engineer yung location bago tayo bigyan ng requirements or kung ma-approvehan daw. So yun lang. So antayin daw natin yung tawag ni engineer kung na-approvehan na. Tsaka tayo bibigyan ng requirements. So nagtry ako humingi ng konting requirements like a building permit kung kailangan. So hindi ako sinagot kasi titignan daw yung bahay exactly kung ano daw yung pwedeng ibigay sa aming requirements. So yun. Isa sa requirements ay ang barangay permit. Dito ako nag-alala dahil representative ako, ang hinahanap ni munisipyo ay ang sedula ng mismo nag-a-apply sa Meralco o ng mayor's permit. So ang ginawa ko, dahil malayo tong Cavite at pabalik-balik na rin ako dito, nakakapagod na rin. So ang ginawa ko ay kumuha ko ng sedula sa pangalan ko. Kumbaga bahala na. So dumiretso ako sa barangay, kumuha ko ng permit. So swerte naman binigyan ako at hindi ako hinanapan ng sedula. Pagdating sa munisipyo, pinasa ko yung mga requirements. Sinuwerte uli ako dahil wala dun yung naghahanap ng sedula na dapat yung pangalan ay yung nag-a-apply. So in short, na-release yung mayor's permit ko na hindi ko na ibigay yung sedula na hinahanap nila. So kaya kung mag-a-apply kayo at representative kayo, kailangan may sedula yung mismo nag-a-apply. Kuhaan nyo na para iwas abala, para hindi na kayo pabalik-balik. Once meron ka ng mayor's permit, pwede ka na magpunta kay Meralco para magbayad ng processing fee. Magantay lang ng ilang araw, hindi aabot ng 1 linggo, may kuryente ka na.